Alam nyo, kasi nung nakaraang araw, di ba, kilala nyo naman yung nag-withdraw ng support na sa kay Marcos na isang kernel dyan sa AFP, nayanig. At ang balita nga ho natin, mga kababayan, masusundan pa daw ito. Yun ating naririnig sa palipaligid, ha? Masusundan daw pa ho ito at marami pa rin daw hong mga in a peaceful manner, they would withdraw their support from the president. That I do not know kung sino-sino yan. Naririnig natin yan sa mga bali-balita, napapanood natin sa mga social media, na meron pa nga daw mga lalabas pang bayani na masasabi natin dahil naninindigan na tama na, it's enough. Hindi na ho, bakit to kanyo? Kasi number one, yung issue ng lumalakas ang NPA sa administrasyon ni Marcos, yan ay kinagagalit ng mga kasundaluhan dahil tandaan ninyo, mga ito ay may malalim na laban sa mga NPA dahil sila po ay namatayan ng mga kaibigan, kamag-anak, at yan nga ho yung kanilang nakikita ngayon ay ang pagkakasundo nito ni BBM at yung mga supporter ng NPA na kasamahan nila sa Kamara. Ayaw ho, hindi ho gusto ng mga militaryan. At yan po ang isa daw sa dahilan ng mga pag-aaklas. Hindi naman pag-aaklas. Pag-withdraw. Mali ang term kong pag-aaklas. Pag-withdraw ng ilang nasa military. Yan ho, ikwento ho sa atin ng ilang mga kakilala ho natin. Hindi ho natin alam, hindi ho tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ho natin, ito, para lamang po, disclaimer lang ho, wala ho tayong personal knowledge dyan. Pero may naririnig po tayong mga kwento-kwentuhan. Dahil po dyan, napareact na po ang ewan ko kung masasabi ba natin pinakapangit o walang kwentang tao sa larangan ng political commentator. Ito ho, si attorney ba ito? Paano nangyaring attorney ito? Totoo ba ito? Baka naman fake news to. Puro salungat yung kanyang titulo, yung attorney, salungat sa utak niya. Yung Jesus, salungat sa ugali niya. Sabi nga ni paring Jack, ni Sir Jack, sabi nga niya, isama natin banitero, sabi ba naman niya, wala namang baklang Jesus. Sa bagay, tama siya doon, di ba? Pero ito ang Jesus na, ba't kaya pinangalan ng nanay niya dyan sa kanya, no? Ang sagwa. Pwede bang bawiin? Dapat hindi pinapayagan yung mga ganyan na yan ay papangalan mo. Mantakin mo, halimbawa lang, hindi ka kapanalig ng mga Kristiyano. Tapos makikita mo, pangalan niya, alam mo ba, si Jesus ang tagapagligtas ng ating buhay at pag tayo may kasalanan, tapos makikita nila, Attorney Jesus Palsis, ano ba yan? Ba't naman ganyan? Akala ko ba tagapagligtas ng sanlibutan? Ba't ganyan yan? Di ba? Ang pangit. Dapat talaga palitan mo yung pangalan mo. Palsis. Yan ang bagay sa'yo. Palsipakado ka kasi. Lagi ka mali. Sabi niya, tandaan nyo mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man ang suporta ng mga DDS pero hanggang online lang sila. Naku. Gago! Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Gago! Mas madami daw sila. Pero wala naman siyang naipanalong kandidato. Wala naman nanalo sa mga pinklawan. Wala namang nanalo sa mga dilawan. Di ba? Kaya, sana kung mas marami kayo ni nanalo sana si Leni Robredo. Lagi naman siyang ulat. Kaya nga tinan mo, doon na lang tumakbo sa kanila para manalo siya sigurado. Kasi tama nga naman, nakaka-depress nga naman yun. Ilang beses ka nang tumakbo, Vice President nung panahon ni Pangulong Duterte, Vice President ka na. Di ba? So dapat, ang laki na ng advantage mo. Kasi Vice President ka, talo mo si Bongbong Kuno, di ba? Di sana, panalo ka ng presidente. Kaya lang, sinamahan ni BP Sara Duterte.
Si BBM. So panalo ngayon si BBM. Dahil sa pagsama yan ni Vice President Sara Duterte. So therefore, ang mga Duterte talaga may tunay na bumobotong supporter. Kung sinasabi mo ang DDS hanggang online lang sila, nagkakamali ka dyan. Baka kayo hanggang karsada lang. Ilan lang kayo? Umabot ba kayo 1 milyon? O sabi mo na umabot kayo 1 milyon, 2 milyon sa kalsada. 2 milyon na. To be safe. Hindi pa rin kayo majority. Ilan ba boto natanggap ni Vice President Sara Duterte? Siya ang pinakamalaki. Mas malaki nga sa presidente. So, ibig lamang sabihin yan, yung pautot mo na wala namang kaming bilang, ay kalokohan. Gago! Diba? Hindi ka kanya nananalo. Yung 8 diretso nyo, 8 inodoro. Hindi, although tayo, again, ako po, I do not encourage rebellion from our military. But one thing is for sure, na nakasaado sa ating konstitusyon that the AFP is the protector of the constitution and of the people, not of the president. Malinaw yan sa ating konstitusyon. So sana, itong mga AFP natin would follow the will of the people. Okay? Yun lang ang sa akin yan. Ngayon, nagkakaiba-iba tayo kung ano ang pananaw natin, kung ano ba ang will ng tao. Basta ang sigurado ko, ayaw na nila kay Marcos kasi negative 3 na si Marcos. At gustong-gusto nila kay Vice President, ang mga tao, dahil kita mo naman, nung siniraan, lalong bumulusok pa angkat. Di ba? Si Marcos, bumulusok pa baba. Tandaan nyo ito, simpleng-simple na lang eh. Yung nanira, bumulusok pa baba. Yung siniraan, bumulusok pa taas. Ano ibig sabihin nun? Sino ang gusto ng taong bayan? Yung nanira o yung siniraan? Doon pala malalaman mo na, di ba?